Nakahanda na po ba ang lahat? Amen. Amen. So tayo na po ay mag-uumpisa. So, minsan pa palagpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ngayon po ay darako po tayo sa pagpapasalamat na kung saan ay sa lahat ng ating dinanas, amen, o ating naranasan sa buhay na ito, sa ating Panginoon, lahat ng bagay, amen, mabuti man ito, o sa palagay natin hindi mabuti, pero hanggat tayo po nabubuhay, hanggat po tayo ay taglay-taglay natin ang hininga, tayo po ay magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil mula noon hanggang ngayon ay napakabuti ng Panginoon. Dapat po ipatotoo po natin, amen, ang mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. So samahan niyo po ako sa pagbabasa po sa Juan chapter 15 verse 27. Ganito po ang ating maririnig. So ang sabi po rito, at magpatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. So yan po ang sabi ng Panginoon, no? Ang Panginoon po may sabi dito na dapat ay magpapatotoo po tayo na simula pa lang at magpahanggang ngayon, nakasama na po natin ang Panginoon. Amen. Simula nung tayo po ay nanampalataya sa Kanya, mula po nung naniwala po tayo sa Kanya, amen. So nakasama natin siya hanggang ngayon. Amen. So ibig sabihin, marami siyang ginawa na maging tagumpay natin sa araw-araw na buhay. Amen. At mayroon siyang himala na ginawa sa buhay natin tulad po ng pagbabagong buhay. Amen. Nagkaroon ng kagalingan. Amen. Nagkaroon tayo ng mabuting buhay. Amen. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, bagamat naranasan natin, nakala natin ay hindi maganda, hindi mabuti. Amen. Pero sa kabila ng lahat ng yun, mabuti pa rin dahil tayo po ay nakakahinga. Amen. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. So dapat ipatotoo po natin ang amen, na ang Panginoong Jesucristo po ay talagang naghimala siya. Amen. Ginawa niya ang lahat nung siya po ay nasa babaw ng lupang ito. Amen. Nag-ministry po siya. Nagpagaling. Amen. Nagpatagumpay siya. Kaya dapat pong ipatotoo natin ang kanyang ginawa. Amen po. So, sino po ang unang magpapasalamat po sa ating dakilang Diyos na buhay? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ng Sister. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Lord sa patuloy po niya sa bibigyan ng kapayapaan sa araw-araw namin. Alam natin na kapag nasa Lord po tayo, tuloy-tuloy po talaga pagbabago ng Diyos na noon masama ng ugali mo, tapos pag nasa Lord ka na, nag-iingat ka na po na makagawa ng kasalanan sa Kanya. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil nandyan po siya upang lagi po siyang magpaalala na kahit na mayroon ka rin iniisip na masama, pero pinapaalala po ng Lord na huwag mong gawin yun kasi hindi yan para sa akin. Ngayon po na nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil mayroon na po akong gano'ng pag-uugali at alam niyo po na yung pinapagpasalamat ko po sa Panginoon na napakarami ko pong alalahanin ng nakaraang linggo. Ang inaalala ko po yung kuryente dahil umabot na po yan siya ng kurto. Pero ngayon po na nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yung sa kanila po, 4-5, pinutulan na po sila. Pero yung sa akin po, inaabot pa po ng ilang buwan. Nabayaran ko po siya, nahulugan ko lang po siya, pero hindi pa rin po ako kampante dahil baka putulan pa rin po ako. Pero ayun po, nagpapasalamat po ako sa Lord sa biyayang niyang ibinigay. Dahil nakabayad na po ako sa kuryente. Ayan po, maraming salamat po sa Panginoon dahil
kahit siyempre po, hindi naman po talaga natin naiwasan na mag-alala. Pero habang nag-aalala po ako, lagi ko pong sinasabi sa Panginoon na ano po na bahala ka na Panginoon kasi alam ko na ang bahay na to hindi mo hahayaan na mawalan ng kuryente. Amen. Opo, at kasi po, ang inaalala ko po pag pag nagpa-fasting kami, pag may gawain po ang Lord, siyempre po kailangan ng kuryente. Amen. Ayan po, salamat po sa Panginoon dahil nagpadala po siya ng ng biyaya upang matugunan po yung pangangailangan. At Amen. alam niyo po na salamat din po sa Panginoon sa kahapon po yung balita po doon sa sa pamangkin ko na tutubuhan na daw po siya. Pero nagpapasalamat po ako sa Lord kasi hindi po siya nakabitan ng tubo. Ayun po, pagkatapos po ng dialysis, hindi na po siya nakabitan ng tubo. Kaya salamat po sa Panginoon dahil nandyan po siya upang ingatan po yung buong pamilya ko. At nagpapasalamat din po kay ate, kay kuya na yun po, naganda po sila ng pansit. Salamat po sa Panginoon sa buhay po nila. At hinihiling ko po sa Panginoon na bigyan po sila ng Panginoon ng kalakasan upang marami pa po sila mabigyan. Yan po, salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat po sa buong pamilya ko at sa kalaati ko. Salamat. Amen. Amen. So next, sino pa po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po. Amen. Salamat po ako kay Lord. Yung sa huling journey, kasi birthday po ng sister natin, siyempre ang po natin. Hindi ang mismo, sabi ko, handaan ko kaya sa sister kaya. So parang birthday ko lang sa kanya. Kanina po, dumating yung bill. Totoo lang po yung bill ko, napakalaki. 4,127. Kasi meron nga po nakakabit sa akin, tatlo sila. Inuna ko po si Buboy, pinakita ko po yung bill ko. Siyempre, papakita ko po, ayoko po yung paghihinalaan nila ako na yung bill na yun, hindi ko papakita. Kailangan ipakita ko po, para bitiwala sila sa akin. Eh, sabi ko, boy, paano yan, boy? Kasi sa totoo lang, yung bill ko talaga, nasa 600 lang. Pag umaalis si Rene, binunod ko yung bill. Pag dumadating si Rene, pinapano ko yung bill. Kasi kailangan niya ng gamit. Okay lang yan, Jam. 1, 2. Sumunod naman po sa pinsang ko. Sam, ganito. Para hindi kayo dapat magsalimutan kayo. Para makita nyo yung gamit nyo. Kasi po yun sa pinsang ko talaga malaki, malataas po talaga yung gamit. Ang electric pa nila rin. Pero hindi ko po yan. Yung isa din, isa lang yung electric fan. Ang gamit lang niya po, napakalit ko rin ng rice cooker. Wala silang angal-angal. Sabi niya, San, ganito na lang, tutugan mo na lang ako. Ay, hindi pwede yan. Kasi pinsang kita, kabibig kita. Sila meron, tapos ikaw wala. Sabi ko, intindihin na lang kita. Kung ano man, sabi ko, sige, kung sino man ang nagsabi na yun, sabihin mo sa kanila, pakabitan kanila ng ilaw. Kung ayaw mo magtiwala sa akin, San, kasi sa totoo lang po, lahat ng nakatira dyan sa akin nakakabit po. Wala akong problema sa kanila lang po. Kasi nahirap naman po, putulang ko sila. Kasi kailangan nila ng liwanag eh. At ito lang ang sinasabi rin eh. Sa tipay lang po. Tapos, siyempre po, ilang naman po, may bayaran pa. Nalulutas ko din po yung problema ko. Ilang araw po hindi ako nagtinda. Naglabada ako. Kahit sa paglalabada, nakakauwi ako ng anong oras. Nalagan ako yung apo ko. Sabi ko, abi ni Rene, nagtinda ka ba? Hindi. Naglabada ako.
ang dadami ng daba ko. Sabi ko, ipuin ko to na maubos ko yung daba ko. Dala ko pa po yung washing ko para lang maubos ko po yung labahan na yun. Kasi namatayan po sila, nasunog yung mama nila. Ilang araw po sila hindi nakakalabas. Yun, sabi ko, blessing din po yun na meron po akong pagpaparos. Ayoko kanina nga, sabi naman ng anak niya, Chang, iba problema. Ewan ko dyan sa mama mo, nagagalit sa akin. Sabi ko, wala naman akong ginagawa. At nakikinig siya sa marites na yan. Yung marites na yan, sige, kapitan niyo. Hindi ko pwede kayo tutulang kasi hindi naman ako ganun kasama. Nana lang po ako sa nanay ko. Ikaw, hindi, huwag kang makipag-away, huwag kang makipag-ano sa pagkakita ng nanay ko. Kaya, Lord, sana ipuin ko ako na hindi magalit sa mga nakakabit sa akin sa ila. Pinigilang ko po yun. Ulang po. Amen. So, salamat sa Panginoon. So, isa pa, sino pa po? Palakpakan po natin ang mga nandito sa buhay ng Sister Nino. Ako po, nagpapasalamat po ako sa kaligtasan ng buong pamilya ko. At nagpapasalamat din po ako sa biyaya. Nagpapasalamat din po ako sa buhay namin. Ate, kasi po, ilang araw po pabalik-balik ng malolos. Salamat po sa Diyos sa kaligtasan sa araw-araw ng pag-alis. Malayo po yun, pero salamat po sa Diyos, nakakarating kami ng ligtas, nakakabalik kami ng ligtas sa Amen. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi po kahapon, dahil po kami ng palengke ni ate. Matagal na po ako tinitin ng enforcer sa tawid. Nung pinabili ko po siya ng ulam, nakatingin lang po siya sa akin, yung enforcer. Tapos, yung bagong dating naman po, pagtingin ko nasa malayo pa siya, tapos maya lumapit. May lisensya ka ba? Ano ka dyan? Nakabarakas ka? Sabi ko, wala po, sir, sorry po. Tapos wala itong lisensya, sabi ko sa isa yung nakatingin ko sa akin. Pero, ano po, parang nakatingin lang po yung sa enforcer sa akin, parang wala po siyang naririnig. Salamat po sa Panginoon sa ganong niya kahapon sa amin kasi kung hinuli po ako na na-impound po yung mga kapatid ko. Salamat po sa Diyos na parang wala lang po siyang naririnig, wala lang po. Sabi ko, sorry po sir, alis na po kami. Salamat po sa Diyos sa patuloy ng himala sa buhay ko. Salamat po sa kanyang pagkakas. Amen. Meron pa po? Palakpakan po natin ang buhay Diyos sa buhay po ni Tatay Rene. Mga kapatid, noong nakaraang linggo, palibasan ng bagong pasok ako, nakaservice ako sa subdivision. Tuloy-tuloy lang ang pasok ko. Ngayon, itong pangalawang linggo, solo flight na, hindi ako pinapasok ng guard. Kasi nakasabit ng ID ko, dinanapan ako ng vaccine card. Ngayon, sabi ko, sir, wala ko akong vaccine card. Sir, kasi hindi ako nagpapavaccine dahil nagkasakit na ako. Sabi, hindi ka makakapasok. Eh, mahaba ang pila. Sabi nila, tumabi ka muna, tumabi na rin. Yung iba, nakapasok ng mga vaccine card. Kaya maya, naisipan ko, parang may tumulak sa akin, pumila ka ulit. Hindi, pumila ko ulit. Pagdating ko sa sabi sa akin ng guard, ano? So, kasi ko na wala ang vaccine card. Wala mo nangyari, sabi ng guard, sige, pasok mo. Amen. Pinapasok niya. Pero nung unang-una, ayaw talaga niya. Kahit anong sabi ko, sir, buhay lang doon sa pagkasito niya. Ayaw ko naman, sabi ko, mabila mo. Kung naabalan niyo ba, dapat magpumila ako ulit. Pagdating sa kanya, sabi niya, sabi ko, papasok niya ako. Buhay lang naman ko siya. Sabi niya, sige, sige. Ayun po, pasalamat ako kay Lord. Ang galing talaga ni Lord. Amen. Gumawa kagad siya ng paraan na gano'n. Kasi, alam mo, sa totoo lang, kung talagang desisyon ng guardia, hindi ako makapapasok kasi ang requirements kasi doon, NBI, vaccine card, at saka ID picture lang para sa ID. Yun ang requirements. Ang dala ko namang requirements doon, ang pinasok ko, NBI, at saka picture lang, wala akong vaccine kasi hindi ako nagpapavaccine hanggang ngayon, hindi. Kaya sa madaling salita, nakapasok ako. Ngayon, ang pinapanalangin ko ngayon, itong husband ko, miss, na sana hindi ako masita. Yun yung nakapanalangin kay Lord na sana
ang magbantay ulit sa gate, yung guard na nagpapasok sa atin. Sana siya na lagi ang nagbabantay. Ngayon, kung may karilibo sila, palitan sila. Kaya sa madaling salita, sana ang magiging guardia ulit yung nagpapasok sa atin. Kasi, siyempre, tuloy-tuloy niya. Pagka siya ang guard, makita niya kung ba't siya guard niya. Kaya siya. Na. At least, tinutulungan ako ni Lord. Tinagabayan niya ako. Kaya napakabuti ni Lord. Tsaka hindi lang yun, ang panalangin ko sa kanya, Lord. Ang layo ng trabaho ko, Lord. Sana meron naman akong trabaho mas malaki. Alam mo, binigay niya sa akin yan. May project kami sa Malanday. Malapit na ako. Malanday lang. Pero mga isang buwan pa siguro bago ako magmalanday. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat po kasi bawat hilo ko sila, binibigay niyo. Mula noon hanggang ngayon. Hindi ka nagsasawa sa kasusubaybay sa amin, sa atin, sa aming lahat. Yung buong pamilya ko. Kaya, papasalamat ako kayo. Amen. Amen. Yung, Totoo na lang. huwag na nating gawin yung para magagawa pa tayo mabuti talaga sa Panginoon. Amen. Kasi hindi naman papayag ang Panginoon na kapag ikaw ay nagiging tapat, tapat din ang Panginoon. Kita ng katapungan. Amen. Amen. So, palakpakan po natin ang bayan ng Diyos. Muli, ibibigay ko na po yung susunod na gawain. Yung pangako po ng Panginoon, ipapaliwanag po ni Dario. So, minsan papalakpakan po natin ang bayan ng